pagbabasa ng Bible. Ngayon po ay ano po ba ang salita ng Diyos o ano po yung Biblia? Ayon po sa John 1:1, ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos. John 1:1. Yung po ay sinasabi ni John na ang salita o ang Biblia sa ngayon, yung pala ay Diyos. Tapos sabi niya sa 1:14, John 1:14, na ang salita ay naging tao. Take note naging tao, hindi po tao. Yung sabi ng iba, tao po si Kristo o si Jesus. Oo. Ang salita ay naging tao. Naging tao po ang salita at naging alipin at nakasama natin sa mundong ito. At siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at ngayon pong April ay ating gugunitain yung sinasabing mahal na araw. Oo, yung kanyang kamatayan. So, yun po ang pinakamalagang sinabi ni John the Beloved na ano po yung salita o ano po yung Biblia ay ito pala yung Diyos. No? Ito pala yung Diyos at ang salita pala ay naging tao at nakasama ng mga tao nung panahon ni Kristo. So, napakahalaga pala. Ngayon, ano po ang salita? Ayon po sa Hebreo 4:12, ang salita ay mabisa. Kung si Ramon Revilla ay tinaguriang agimat ng Senado, tinagurian siya Sabing gano'n, meron daw siya agimat, kaya daw tumanda na malakas pa raw. So, ibig sabihin, ang salita ay mabisa. Napakabisa ng salita. Kung ikaw ay bibigyan ng agimat, kukuhanin mo Kukuhanin mo malamang kasi itong agimat na ito, malamang ito magiging dahilan para ikaw maging matanyag o yayamang ka. Mas lalo na ang salita ng Diyos dahil magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat ito ay mabisa. Napakabisa ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Ayon po si John 15:3, ang salita ng Diyos pala, ito ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Walang ibang salita na pwedeng baguhin ang buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya napakabisa ng salita ng Diyos. Ngayon, ano yung ating benefits para sa atin? Kasi ang sinabi natin kanina na ang salita o Biblia, ito pala ay Diyos at ito pala ay mabisa at ito pala ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Ngayon, ano ang ating magiging benefits kung tayo ay nagbabasa ng Bible? Ayon kay Joshua 1:8, ito ang sabi ni Joshua 1:8, pagka ang Bible o salita ng Diyos ay hindi mo kinaligtaan, ang sabi niya, two things na mangyayari sa atin, dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na yon? Ikaw ay magiging tagumpay. Praise God. Magiging tagumpay ang buhay mo at sasagana. Dalawang bagay, po yun ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Lahat ng tao nais na maging matagumpay. Like si Pacman. Siya po ay dating mahirap. Alam naman po natin. At ngayon ay tagumpay siya. Ibig sa larangan ng boxing. Ibig sa kanyang pamilya, siya'y tagumpay. At higit sa lahat ay guminhawa ang kanyang buhay. Nang siya ay pumasok sa Christianity. Nang siya ay naging Kristiyano. Mas lalong na naging tagumpay at sumagana ang kanyang buhay. Kaya ang sabi, huwag kakaligtaan na basahin kasi tayo din magbe-benefits Tayo din kasi sabing ganon, pag sinabing tagumpay, marami po tayong hinaharap na mga pagsubok, mga dilubyo ng ating buhay. Lahat naman tayo may mga problema, di ba? Walang taong walang problema. Lalo pag dumadating si Judith. Sino yung Judith? Judith ng Meralco, Judith ng tubig, Judith ng paupahan. Kaya pag sinabing Judith, nakaka-stress. Ngayon, ito, paano natin ito ma-overcome? Siyempre, sa salita ng Diyos. Kasi pangako niya
tayo ay giginhawa, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Hindi naman tayo bibigyan ng instant money. Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung ano yung iyong ability, gamitin mo para pagkakitaan. At kung wala man, bibigyan ka pa rin ng ano ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang karunungan. Bibigyan tayo. Kaya nga napakahalaga na tayo din ang magbe-benefits ng salita ng Diyos pagka tayo nagbabasa. At salamat sa Panginoon ay tayo narito upang pinag-uusapan yung salita ng Diyos at tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Roma 10:17. Habang tayo nakikinig ng kanyang salita, lumalakas ang ating pananampalataya o nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ay higit sa lahat, kung tayo po ay kumakain, tayo po ba ay kumakain 3 beses isang araw o 5 beses? 3, di ba? Ang standard 3, pero di ako naniniwala 3 dahil yung iba may kakain eh. Yeah? Ngayon, ba't tayo kumakain? Para ang ating katawan ay lumakas, tayo ay maging malusog, higit sa lahat, tayo ay mabuhay. Sapagkat pag hindi ka kumain, hindi mo na mamamatay. Manghihina ka muna, tapos magkakasakit, tapos makukumpay, tapos mamamatay. Ganon. Ang sabi ng Matthew 4:4, yung palang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritual. Kung tayo ay kumakain ng tinapay, kanin, o something na pagkain upang ang ating katawan ay lumakas, dapat din tayo ay kumain ng salita ng Diyos upang lumakas ang ating espiritu, upang makalaban tayo sa mga anumang tukso, dilubyo na gawa ng kaaway. Yung pala ang sinasabi ni Matthew 4:4. So napakahalaga pala yung salita ng Diyos. Pagka tayo ay every time na tayo ay nakikinig, tayo pala ay kumakain ng salita ng Diyos. Pag tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, tayo pala ay kumakain ng salita ng Diyos. At kung tayo po ay kumakain, ay lalakas po yung ating pananampalataya. At higit sa lahat, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa piling ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, ito po ang salita ng Diyos. Mabisa, higit sa lahat, ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos. Purihin po ang ating Panginoon at magandang hapon po o gabi sa ating lahat. Amen and amen. Praise God. So, ng Diyos, napakaganda po ng mensahe na ang salita ng Diyos ay pagkain po ng ating espiritu. Dahil nga po, ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit, no? Kaya kapag buo na ang pagkatao ng Diyos, kompleto na siya. Hindi na siya nagugutom sa pagkain lamang, kundi nagugutom na rin siya sa salita ng Diyos. Kaya lagi tayo nandito para kumain lagi ng salita ng Diyos at huwag tayong magsawa. So, mayroon bang dadagdag si Chairman? Baka meron po kayong konting explanation. Okay na? O, Pastor. Yan, sige, baka konti lang ha. Magandang mensahe, Pastor. Tama yun. Yung salita ng Diyos. Ang nakakakain ng salita ng Diyos, yung binuhay ang kaluluwa. Kasi ang tao, pagpatay ang kaluluwa, walang interes magbasa ng Biblia. Tama ba? Ang Biblia, pag binigyan mo yan, kunwari, mati ng church, naninigay, kapag buhay ang kaluluwa ng isang mananampalataya, oras-oras, araw-araw binabasa niya. Kasi pagkain niyo ng kanyang kaluluwa eh. Pero kapag patay ang kanyang kaluluwa, maaaring tinanggap ng Bible, papatong na lang sa isang lugar. Diba? Hanggang inaanay, hanggang... Kasi wala siyang interes eh. Bakit? Ang kaluluwa ng tao hanggat hindi pa binubuhay ng Panginoon, wala siyang pagnanasa na magbasa ng Bible na ito yung pagkain ng kaluluwa. Kaya mas lalong pag kumakain ka na salita ng Panginoon, lalalim ang pananampalataya mo. Maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon, nagpapakilala ng mga born-again, bato-bato sa langit, wag naman po kayo magagalit. Diba? Nagdadala ng Bible, pero ni isang ang verse walang nababanggit. Hindi siya lumalago, nagiging stagnant. Ano siya? Christian. Walang paglamo. Kumusta ka na kapatid?
eto, manggagawa pa rin. Hindi siya umuunlad ba na maaaring maging yung leader siya, maging pastor. Kasi nga, wala siyang interes sa salita ng Panginoon. Ang iba, pinipinuso ko lang po ang Pasok kayo, Biblia. pasok. Kapag sanay ka na, bilang pagkain mo na ang salita ng Panginoon, araw-araw yan, may tawag yan, Pasok kayo, pasok. devotion. Paano mo at nakakaunawa ng salita ng Panginoon, yung lagi nagbabasa. Lagi nagbabasa. Pero hindi nagbabasa, hindi mo mauunawa. Tama, Pastor? Na, kahit English yan, naiintindihan mo bakit. English, kukuha ng Tagalog, sa Tagalog isalin. Yun po ang ibig sabihin ng ating tagapagsuro. Mahalaga po yung lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Teresa, magandang gabi po. Nagbabasa tayo ng Biblia kasi sabi ng Panginoon, nung pakain siya ng 5,000, pakain siya eh. Ilang tinapay, 2, 3 isda. Dami sumunod eh. Ito ang tali sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo na sa Bible yan. Bago sila pa uwiin ng Panginoon, pinakain mo ng 2 tinapay at 3 isda. Ilang libo? 5. Nung mabusog, pinauwi niya na. Kasi natatakot siya baka mahilo. Nung mga makalipas na mga linggo, hinanap ulit siya. Anong dahil mo tinanap? Kasi nakakain sila eh. Nakita yung himala, yung mga palatandaan. Hinanap. Sabi ng mga tao, ito, makinig. Sabi ng tao, Panginoon, tagal namin na hinahanap eh. Saan ba kayo nagpupunta? Eh, kaya naman ninyo ako hinahanap kasi makakain kayo. Di ba? Ang challenge ng Panginoon doon, huwag kayong mag-interest na hanapin ang pagkain na may pagkasira ay napapanis. Di ba? Pag Pasko yan, marami pagkain, kinabukasan, daan tinatapon. Ang sabi ni Jesus, nasa inyo yung pagkain na walang pagkasira. Ano yun? Salita ng Diyos. Walang pagkasira to, walang pagkapanis. Amen. Sino ang kumakain noon? Yung mga tunay na binuhay ang kaluluwa ng Panginoon. Amen. Pag hindi siya nakabasa, parang kulang ang kanyang buong araw. Kailangan makapagbasa nga ako. Tapos ikikwento niya, alam mo, may nabasa ako sa Bible. Eh. Ano yun? Nabasa ako sa ganito eh. Malinaw na ang kaluluwa mo, kumain. Yun lang po. Maraming Praise God. Okay. So, puri ng Diyos, no? At so, gusto ko pong linawin, no? Ang kaluluwa po natin ay buhay po yan. Ang namatay lang sa atin yung ating espiritu. Buhay po yan. Kasi kung ang tao kapag patay ng kaluluwa, wala na po yan. No? So, ang tao kasi ano sa body, soul, and spirit. No? Spirit. Ibig sabihin, ang nabuhay na lang sa kanya yung body and soul na lang. Kaya nagugutom na siya dito sa mundo. Pero sa salita ng Diyos, wala siyang pagkagutom. Kasi nga, ang salita ng Diyos para lamang sa mga nabubuhay sa Espiritu. Nabubuhay sa Espiritu. So, kaya sabi doon, si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Ganon din naman, ang lahat ikipag-isa kay Kristo ay muling binuhay katulad ng pagkabuhay ni Kristo. So, ang binuhay sa atin ni Kristo ay ang ating Espiritu. No? Kasi ang ating soul, mamamatay po yan. Mamamatay yan. At ang ating Espiritu, ito yung babalik sa Diyos. Ito yung harap sa hukuman ng ating Panginoon. Kailan mabubuhay muli ang ating soul? Sa sikang kaming. Kaya may sikang kaming. Muling bubuhay ng Diyos ang ating soul kasama na ang ating espiritu, no? Muling babalik yan kasi yung espiritu yung ating buhay. So yan, so kaya nga kapag buhay ng espiritu mo, dalawa na nagugutom sa iyo. Nagugutom ka na sa pagkain pisikal kasi pagkain pisikal para ito sa ating soul. Para sa soul natin to kasi dahil nanggaling ito sa lupa eh. Ang espiritu galing sa Diyos. Yung buhay galing sa Diyos. Ibig sabihin ito lang ang nagugutom ng salita ng Diyos. Yung ating espiritu. Kaya kailangan mabuhay ito. Kaya kapag nabuhay ito, hinahanap na natin ang salita ng Diyos. Kasi buhay ng ating espiritu. Kasama na ng ating soul. No? Kasama na ng ating soul. So yan. So makikita kayo sinabi ni Pablo, pagkabanalin nyo ang buong yung pagkatao, ang yung body, soul, and spirit. No? Kaya kahit gaano kayaman ng tao, pagpatay pa kanyang espiritu, kulang pa kanyang pagkatao. Pero pag buhay na kanyang espiritu, kahit mahirap siya, kumplito ng kanyang pagkatao. No? So tayo po,
salamat. Wala na po tayong time. Wala na po tayong oras. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sa oras pong ito, awitin pa natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tumihan. Dumating man ang problema, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Kudrastan, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tumihan. Dumating man ang problema, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Alam mo ba si Pastor Wally sa panguling panalangin? Dakil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ang bawat ginawa araw, maging sa malayo at malaki. Basbas ko ang banal ng Kristo. Maging lahat kayamanan at tanggalin po ang aming karamdaman at manasay buhay namin sa sistema man sa Kristo o sa katawan. Pagalingin po kami at bigyan po mas pagkagalingan sa bawat isa amin at kalakasan namin po. Amen. Okay po yun. Tapos na po tayo at mamaya po tuloy po tayo sa CCF. Nasa kabila.
Sa CCF.